For our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, against authority, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil, heavenly realm. Sige po, maraming salamat po Panginoon sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng liwanag, nagbibigay ng katagumpayan, nagbibigay sa amin ng pangangailangan, nagbibigay sa amin ng liwanag at ng buhay na walang hanggan. Nagpapalinis po ang bawat isa, nagpapasaliksik. Narito po ang aming mga puso at tunay na humingi ng kapatawaran, paglilinis sa lahat na masamang inisip, ginawa at anumang bagay na hindi nakalugod sa iyo. Nagpapahugas kami ng banal na dugo at humingi ng awa na hindi na kami magpatuloy sa kasalanan. At Lord, buksan niyo ang spiritual eye, spiritual ear, mind, upang maunawaan namin ang iyong salita at kami mapagpala. At Lord, we bow down to you at we ask your grace of anointing. Tulungan niyo po kami na maunawaan ng salita. Ako po, hindi ko po ito maunawaan. Tulungan niyo po ako, marinig ko ang iyong tinig at marinig ko lang ang iyong tinig. Holy Spirit, blow your holy wind to us, blow your holy wind and your Holy Ghost to each one of us. Holy Spirit, teach us in Jesus' name. Nagkasala si Eva at si Adan. O nawala yung dominyo ng tao sa mundo. Nagpalit na ito ay nakuha ni Satan. So kaya sabi nga, lagi tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon kasi everything is a prayer. Creation at ang lahat ng sa economy o ecosystem ay belong to Satan. Di po ba may mga verse ang sampayanan na ito at mundong ito ay kontrolado ni Satanas. So, dominion. Kaya ang sabi po dito, for our struggle is not against flesh and blood, but the ruler against authority and against power of this dark world. Sino po tinutukoy dito? Sino kalaban po natin dito? Satan. Amen. Demon po. So, alam po ba natin na merong demon na hindi straight na cast out siya? Hindi po ba alam natin ang demonyo ay hindi makakapag-hasik ng kasamaan na maliban na siya ay sumanib at nagsulsul sa tao? Because itong mundong ito ay para sa may katawan at dugo, ang demonyo naman ay espiritu. So, hindi siya pwedeng maghasik ng lagim o ng kasamaan maliban gumagamit siya ng tao na at pag kinas out mo, layas na naman siya. So, pero may mga demon po, according to here, na for our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, authorities, against the power of this dark world, and spiritual forces of evil in the heavenly body. Ano po yung tinutukoy dito na klase ng demon na hindi naman siya nangangailangan ng tao? Anong naiisip niyo kapatid? Pag hindi nangangailangan ng tao, pero siya ay masamang espiritu. So ano po itong sinasabi dito sa, but against the ruler, against the authority, against the power of this dark world, and against spiritual forces of evil and the heavenly realm. Sabi po dito, Daniel, huwag kang matakot sapagkat sa unang araw pa lamang ng iyong pagpapakumbaba at sa hangad mo maunawaan ang pangitain, sinagot na ang iyong dalangin. Kaya pumarito ako para dalhin ang kasagutan sa iyong dalangin, pero hindi ako nakarating dahil sa loob ng 21 araw hinadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia. Nakuha niyo na po ba ang sagot? May body. Pinuno ng Persia. Hindi po siya walang body. Siya po yung tinatawag na territorial spirit. Yun. Naka-territory po siya sa Persia. At pag ikaw ay kikibo at may gagawing pagnanakaw o parang aso, pagka hindi mo siya inaano, hindi ka naman niya kakagatin. Pero pag ginalaw mo siya along his territory, doon ka niya, kakagatin, lalabanan. Kaya sabi, pero hindi ako nakarating. Mabuti na lang, tinulungan ako ni Michael. So ano po ba sinasabi dito? Ito ay tao. Ako na binigyan ng kapangyarihan. Ito ay pwedeng fallen angel na sinasabing sa Genesis kung sino nakakabasa ay ang fallen angel po ay nag-asawa ng tao na nag-anak ng Nephilim. Ang Nephilim po ay mga higante na ang higante po ay isang produkto ay si Nimrod. At si Nimrod po isang pinakamagaling manggawa ng building at nais nga nilang pumunta sa langit at sila ay nag-bricks ng mataas sa mataas. Kaya sabi ng Panginoon, guluhin natin sila, bigyan natin ng iba-ibang lingwahe para hindi magkaintindihan. So, it is po a fallen angel. Ang fallen angel po ay may body. Paano po sila? Kinakas out po ba? Bakit po hindi natutugon minsan ang ating mga panalangin? Sa dami po, dapat alam po natin ang humahad lang sa atin. Di ba laging sinasabi ni Lord, pagpapalain kita. At sabi sa iyo, ang lahat ng ang kayamanan ng sanlibutan ay ipagkakaloob ko sa mga mananampalataya. Diba sabi, I declare that the wealth and riches be upon to you in your righteousness forever. Diba? Sabi, ang pamarap ko sa iyo ay saganang buhay. Humingi ka at bibigyan. O, di po ba, lagi namang ready si Lord? Mga territorial spirit. Sa Amerika,
Mayroon pong fallen angel doon na kumakausap kung nakita nila na mas madali ang abortion, binibigyan nila ng budget para maghasik ng territorial abortion. Sa isang lugar ay merong puro addict, merong puro lust of the flesh, meron pong territorial spirit na ito po ay may katawan. Ezekiel 28. Anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tyre na ako ang Panginoong Diyos na nagsabi, sa pagmamataas mo, sinasabi mo na ikaw ay isang Diyos, malita titik, nakaupo sa trono sa gitna ng karagatan. Pero ang totoo, kahit ang tingin mo sa iyong sarili ay marunong, katulad ng isang Diyos, tao ka lang at hindi Diyos, malita titik. Inisip mong mas marunong ka kaysa sa kay Daniel at walang lihim na hindi mo nalalaman. Sa pamagitan ng iyong karunungan ay pangunawa ay umaman ka at nakapag-imba ka ng ginto pilak sa iyong taguan. Dahil magaling ka sa pangalaka, lalo pang nadagdagan ng kayamanan mo at dahil dito'y naging mapagmataas ka. Kaya ako ang Panginoon ay nagsabing dahil sa ang tingin mo sa sarili ay isa kang Diyos, ipalulusob kita sa dayuhan sa pinakamalupit na bansa. So dahil magaling kang mga lakal. So si Satan po ay magaling mga lakal kaya sinasabi, pinagpapalit-palit ng mangkukulang. Hindi nalalaman ng matatanda. Pinapagpalit-palit, sabi magaling kang Di ba sabi po, dahil magaling kang mga ngalakal. So siguro naman narinig nyo kay Isa, Jacob, kay Solomon, na may dalawang babae na, hari, kami po ay may problema. Itong babae ito, magkatabi kami natulog ng hating gabi. At paumaga namatay ang isa at kami nag-aagawan sa isa. Kanino po talagang baby ito? Sabi ni Solomon, sige, patayin at hatiin. Di po ba sabi ng tunay na ina, hindi na po, ibigay niyo sa kanya. Sabi naman ng isang ina, ay hindi, patayin. So, yun po yung sinasabing exchange. Na ikaw ay walang sakit, bibigyan ka ng sakit, siya ay yung kalusugan mo, kukunin niya. Di ba sabi, mga ngalakal. At sinasabi po dito, magtataka kayo, anak ng tao, pinuno ng Tyre, ako ang Panginoong Diyos, sa pagmamataas mo, sinasabi mo na isa kang Diyos, tama sinasabi territorial spirit. Siya ang may hawak ng territory na yon, nagpapauso ng tato, nagpapauso ng kulay na pula, nagpapauso. Yan po yung reyna ng dagat. Kaya may na po nagbabasa tayo ng Bible kasi malalaman mo na may territorial na hindi siya. Ang tagal mo nang nananalangin. Cast out ka ng cast out. Cast out ka ng cast out. Pagod ka na yung pala hindi mo naman. Talaga ang original na hindi cast out ang solusyon. Pakinggan niyo po ang solusyon baka mawala sa inyo. King of Babylon, ang Egypt ay demon of bondage, ang Assyrian ay magnanakaw, ang Babylon ay, pero sabi nga, mas makapangyarihan ang Panginoong sumasayo. Therefore, put and complete armor of God so that you will be able to resist and stand your ground in an evil day. Having done everything that the crisis demand, to stand firm, prepared, immovable, victorious. Stand firm, hold your ground, having tightened the wide band of truth around your waist and having put on breastplate of righteousness, upright heart. Sapagkat gamitin nyo ang lahat ng gamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa nyo makipaglaban at pagkatapos na pagkipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayong gawin ninyo ang sintron ng katotohanan, isuot ninyo ang pagkamatwid bilang pananggalang ng Biblia. So katulad po ito ng Jericho, ang kanilang territorial ay hindi pwedeng daanan. Kaya anong solusyon ni Lord? Naglikod sila ng 7 times na may dasal at dala-dala nila ang kaban ng tipan with the priest at tumaawit, naglalangin. At after the 7 days, bumagsak ang wall of Jericho. Ito po ang sinasabing example ng territorial spirit. At yung mga nakatira din naman po sa Kanaan, ay bibigyan ni Lord ng promised land, it's a territorial spirit po yun. Yun yung hindi directly cast out. Ano pong sinabi? Sa Psalm 91? Kaya pag nalaman niyo po yung talagang laban, talagang magaan naman ang buhay ng Kristiyano. Pinagpala po tayo. Through the sacrificial cross of the Calvary. Yung beneficio noon. Talaga pong masasabi natin na hindi naman hirap din ang Kristiyano kung alam lang natin makipaglaban. Kasi ang daming provision, ang daming ni Lord binibigay. Huwag lang tayo maging tamad na basahin ang salita ng Diyos. Kung makikita po natin dito sa Salmo 91, tiyak na ililigtas kaniya sa bitag ng masama at nakamamatay ng salo. Ayan. Iingatan kaniya gaya ng isang ibong iniingatan sa kanyang inakay at bilin ng kanyang pakpak. Ang palaso ng kaaway o sakit ng mga salot na sumapit man o gabi sa araw. Marami pong palaso, marami ang araw ni Satanas. Sakit, nag-aaraw siya ng sakit, karamdaman, nag-aaraw siya ng poverty, nag-aaraw siya ng affliction, nag-aaraw siya ng hantag sa pagpapala, nag-aaraw siya ng lahat ng kasamaan. So ano po ang ating solusyon? Put an armor of God. The helmet of salvation sa ulo, at sa breastplate of righteousness of the faith sa dip, at ang sentro ng katotohanan at sa paro sa pandirigma, handang lumayo sa magandang balita. So ito po ay napaka-powerful.
Kasi di ko ba sabi, hindi ka dapat matakot sa bagay na nakakatakot o palaso na kaaway sa gabi man o sa araw. Kahit ibon-ibon pa mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Kasi ingatan ka na parang ibon na inakay sa gilid ng kanyang papa. Paano kanya maiingatan? Sa pamamagitan po ng armor of God.